Kabanata 331. Binigyan ni Benjamin si Sean ng side-eye. Dahil mabilis na nakabawi ang kanyang ngiti, niresetahan ni Sean ng gamot si Erisa. Kapag na-apply mo na ito ng ilang beses, fully recovered ka na. Sana mas maging maingat ka sa susunod na pag-inom mo ng kape. Or else, mag-aalala ka na lang sa iba. Namula si Erisa matapos itong sermonan nito. Salamat, pasasalamat niya sa kanya habang iniinom ang gamot. Nakangiting sagot ni Sean, sa halip, dapat kang magpasalamat sa kanya. Tapos tinuro niya si Benjamin. After giving him the side eye, Erisa ranted, bakit ko siya pasasalamatan? Kung hindi lang dahil gusto niyang uminom ng kape, hindi ko napapaso ang sarili ko. Putol ni Benjamin, well, dapat mong panaurin kung ano ang iniinom mo sa susunod. Habang si Erisa ay napuno ng pagkagalit, si Sean ay natulala sa kakulaitan ni Benjamin. Sige Benjamin, huminahon ka. Naiintindihan naman ni Mrs. Graham na masama ang pakiramdam dahil sa kanyang pagpapaso sa sarili. Kaya, kailangan mong maging mas maunawain. Pagkatapos ng lahat, kapag nagkakaroon ka ng iyong allergy, hindi ka ba niya matiig ang sinusuyo? You should pick up a thing or two from her instead, payo niya kay Benjamin. Kung wala nang iba, aalis na ako. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Oo, magwala ka lang ngayon ha. Kumunat ang noo ni Sean. Si Benjamin lang ang may kakayahang palayasin ako kapag wala na akong silbi sa kanya. Natigilan sa pakikitungo ni Benjamin kay Sean, nagpasalamat si Erisa sa huli, paumanhin sa abala sa pagpunta mo rito. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ginagawa ko lang trabaho ko. Remember to apply the medication, magiliw na sagot ni Sean. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa ilalim ng trabaho ni Benjamin bilang doktor ng pamilya ng huli. Kung hindi siya makakarating sa oras, malamang natapusin ni Benjamin ang kanyang karera bilang isang doktor. Tumango si Erisa bilang pagsang-ayon. Salamat, huwag mong banggitin. Ramdam ang bigat ng matalim na titig ni Benjamin, mabilis na nag-impake si Sean at tumango sa kanila para magpaalam. Itinuring niyang nasa oras pa siyang sumama sa mga bata sa kanilang pamamasyal. Kahit na hindi pinansin ni Erisa si Benjamin, ramdam pa rin niya ang matinding pressure na ibinubuga nito mula sa pagtayo sa tabi ng table niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, sumilip siya sa kaibuturan ng mga mata nito at nagtaka kung ano ang tinitingnan nito. Ano ito, Mr. Graham? Malinaw na tanong niya. Sa susunod, huwag kang masyadong magalang kay Sean, paalala niya, na ikinagulat ni Erisa. Bigyan mo ako ng gamot, ipapahid ko sa'yo. Nang iabot ni Benjamin ang kanyang kamay, iniwasan ito ni Erisa at mahinang ipinilit, ako mismo ang gagawa nito. Paano mo ito magagawa sa iyong sarili kung hindi mo ito nakikita? Ngumisi si Benjamin. Napakagatlabi si Erisa bilang tugon. Pero nakakahiya lang nalagyan niya ako ng gamot. May salamin ako. Pursing his lips, tinitigan siya ni Benjamin. Kung ganoon, dapat mong ilapat ito kaagad. Pagkasabi pa lang niya ay bumalik na siya sa desk niya. Kasunod nito, ginamit ni Erisa ang reflection sa screen ng kanyang telepono para ilapat ang gamot. Sa sandaling ang gamot ay tumama sa kanyang dila, siya ay nabigla sa kung gaano ito mapait. Nakangiwi bilang tugon, iniluwan niya ito kaagad. Anong ginagawa mo? Umalangaw-ngaw ang malalim na boses ni Benjamin. Nang tumangala si Erisa, sinalubong siya ng demanding na tingin sa mukha nito. Pagkatapos uminom ng ilang subo ng tubig, ipinaliwanag niya, ang gamot ay masyadong mapait para sa akin. Nanunuya si Benjamin, at dito ko naisip na mataas ang tolerance mo sa sakit dahil pinuna mo ako sa pagrereklamo tungkol sa gamot ko. Nahiya naman si Erisa matapos siyang pagsabihan. Paanong pareho? Ang kailangan mo lang gawin ay lunukan ang iyong gamot habang kailangan kong ilapat ito sa aking dila. Obviously, hindi ako takot sa pills. Ngumuso si Benjamin, kung gusto mong gumaling, ilapat mo lang kaagad. Napalingon si Erisa, dahil ayaw na niyang makipag-usap sa kanya. Maya-maya, nilagyan niya ng gamot ang dila niya. Nang maglaon, nang anyayahan siya ni Benjamin na sumali sa isang pulong, natigilan siya. Di ba weekend ngayon? Anong klaseng pagkikita natin? Isang pagpupulong ng mga tagapamahala ng departamento. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Bilasan mo ngayon. Matapos mag-impake ng mga gamit ay mabilis siyang sinundan ni Erisa. Nang maisip niyang sinusubukan itong hilahin ang paa niya, nagulat siya nang makitang puno ng mga tao ang meeting room. Pagkurap ng kanyang mga mata ay nagmadali siyang pumunta sa kanyang upuan. Kabanata 332.
Inilibot ni Benjamin ang kanyang tingin sa buong silid at nakitang nandoon ang lahat. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay walang oras na magpalit ng formal na damit, habang ang iba ay hindi magkatugma ang kanilang mga botones. Sa susunod na narito ka para sa pulong, siguraduhing magbihis ka ng maayos bago pumasok sa opisina. Sa sandaling pagsabihan sila ni Benjamin, sabay-sabay nilang inayos ang kanilang mga damit. Nang muli niyang inilibot ang kanyang tingin sa buong silid upang siyasatin, ang lahat ay nakaramdam ng pagkabalisa sa kanilang mga upuan. Magsimula na tayo. Batay sa nakagawian, ang lahat ay humalili sa paglalahad ng kanilang mga ulat. Samantala, ang iba ay sumulyap kay Benjamin at hindi mapakali nang makita ang malungkot na mukha nito. Nang turn na ni Erisa, napagpasyahan ni Benjamin na laktawan siya dahil sa napaso nitong dila. Miss York, isusumbong mo ako mamaya. Para sa iba pa sa inyo, magpatuloy. Sa pagsulyap sa kanya, nakita ni Erisa na si Benjamin ay matamang nakikinig sa mga ulat ng pag-unlad mula sa ibang mga departamento. Sa tuwing may anumang mga problema, tiyak na lutisin niya ang mga ito. Sa buong pulong, ipapakita niya ang kahangahangang aura ng isang charismatic leader. Napuno ng paghanga si Erisa nang mapanood niya kung gaano kahusay si Benjamin sa trabaho. Matapos ang pulong ay pinamunuan ng isang oras, sa wakas ay natapos din ito. Mr. Graham, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Mr. Graham, bakit hindi ka magpahinga ng ilang araw pa? Ang mga tagapamahala ng departamento ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin. Sa nakikita mo, naka-recover na ako, deklara ni Benjamin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Erisa at sinabing, Erisa, samahan mo ako sa aking opisina. Nataranta, walang choice si Erisa kundi sundan siya sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng lahat. Nang wala na sila, nagsimulang magchismisan ang mga manager. Mr. Frank, ano ang relasyon ni Miss York kay Mr. Graham? Halata sa kanila na iba ang pakikitungo ni Benjamin kay Erisa. Kung tutusin, parang medyo close sila. Tumango si Ethan. Kung ano man yan, ingatan mo lang si Miss York. Kung iisipin kung gaano katalas ang lahat, nababasa nila sa pagitan ng mga linya ng sinabi ni Ethan. Kailan sila nagsimulang lumabas sa isa't isa? Nagwawalis ng tingin sa mga manager sa kwarto, ngumisi si Ethan. Sige na, itigil ang pagiging abala. Walang paraan na sasagutin ko ang isang tanong na ganyan. Gayon din, natapos na ba ng iyong mga departamento ang iyong trabaho ayon sa schedule? Kung hindi, mas mabuting gawin mo ito para magawa mo. Hindi nagtatapos sa pagsusumamo para sa isang extension kapag nabigo kang maghatid. Sa ngayon, wala na akong paraan para tulungan ka. Mr. Frank, bibilhan kita ng inumin kapag libre mo na. Ibibili kita ng tanghalian. Punta tayo sa club. Ito ay sa akin. Napaawang ang lobby ni Ethan. Wala akong oras. Palibhasa'y walang pakialam na ang iba ay pinagchichismisan sila. Sinundan ni Erisa si Benjamin pabalik sa kanyang opisina. Sa sandaling bumalik sila, ang huli ay bumalik sa kanyang trabaho. Mr. Graham, get back to work. Ungol ni Benjamin bago galit na nag-type sa keyboard. Hindi ba kailangan kong iharap sa iyo ang ulat? Tanong ni Erisa, sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Kung gusto kong iulat mo ito, hiniling ko sa iyo sa pagpupulong. Bakit ako maghihintay hanggang ngayon? Napangiwi si Erisa, pero hindi yun yung sinabi mo kanina. Mabuti na ba ang iyong dila ngayon? Napataas ang kilay ni Erisa nang makita ang pag-aalala sa mga mata nito. Wala akong problemang magsalita, hindi na masakit. Ang tanging naramdaman niya ay kaunting pamamanhid. Ma'am Ham, ungol ni Benjamin bago idinagdag, pag nalaman ni Gavin, ako ang sisisihin niya. Nilibot ni Erisa ang mga mata sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa mga bata ang tungkol dito. Pagbalik sa kanyang mesa, nagtaka siya kung ano ang malaking bagay para sa kanya na aminin na siya ay nagmamalasakit sa kanya. Matapos niyang makita ang mapang asar na mukha ni Erisa, nagpakawala ng buntong hininga si Benjamin bago bumalik sa trabaho. Biglang nagring ang phone ni Erisa. Nang makita niyang unknown number iyon ay in-end niya ang tawag ng hindi sumasagot. Maya-maya ay tumunog na naman ito dahilan para imangot siya sa inis. Sino kaya ito? Napatingin si Benjamin sa direksyon niya. Bakit hindi ka kumukuha? Pagbabalik ng tingin, lumabas si Erisa para sagutin ito. Hello, Miss York. Natigilan si Erisa. Sino ka? Miss York. Ako ang abogado ni Miss Adams, si Leon Landan. Pwede ba tayong magkita? Kabanata 333. Nang marinig ni Erisa kung sino iyon, napuno siya ng puot.
Pasensya na po, I don't think there's a need for you estimate. With that, she ended the call. Bakit ako tinatawag ng abogado ni Dana? Sinusubukan na naman ba niya akong takutin? Sa sumunod na sandali, muling nagring ang kanyang telepono. Nagulat siya, tinapos niya ang tawag ng hindi nagdalawang isip. Huminga siya ng malalim, pinigilan niya ang galit na namumuo sa loob niya bago bumalik sa opisina. Bago siya umupo, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Leon. Nakasulat ito, "Hello, Miss York, gusto ka ng aking kliyente na makausap. Pwede mo ba kaming salubungin sa labas?" Nako, gaano ka persigido. Nababaliw na siguro sila kung iisipin nilang papayag akong makipagkita sa kanila. Ngumuso si Erisa bilang sagot. Hindi niya nais na magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan kay Dana dahil hindi siya address tungkol sa kaso. Dahil dito, ni-blacklist niya ang numero ni Leon. Nang maramdamang may mali, nagtanong si Benjamin, ano ang nangyari? Napatingin si Erisa sa kanya. Nakatanggap ako ng tawag mula sa abogado ni Dana. Nagtaas ng kilay si Benjamin sa gulat. Para saan? Sinabi niya na may sasabihin sa akin si Dana. Walang pakialam si Erisa na makibahagi kay Benjamin. Huwag mo na lang siyang pansinin, payo ni Benjamin. Tumango si Erisa bago pinatatag ang kanyang emosyon at bumalik sa trabaho. Nang mabaigaw si Leon na makontak si Erisa, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumalik kay Dana. Dahil ang kaso ay hinahawakan na ngayon ng legal team ni Benjamin, ang tanging paraan para maibalik ito ni Dana ay ang pagtrabahuhan si Erisa, na inutusan niya si Leon na gawin. Sa katunayan, tiwala siya na magtatagumpay ang kanyang diskarte. Dahil dito, nagulat si Erisa nang diretso siyang makita ni Leon. Pagkatapos bumili ng ilang pastry sa hapon upang matugunan ang pananabik ni Benjamin, isang estranghero ang hamarang sa kanya nang siya ay papalabas ng tindahan. Miss York, bitbit ang kanyang briefcase, iniabot ni Leon ang kanyang name card. Ako si Leon Landen, maaari mo ba akong bigyan ng ilang minuto ng iyong oras? Nang mapagtonto kung sino siya, sumimangot si Erisa. Di ba tinanggihan ko ang hiling mo sa umaga? Bakit nandito ka pa para makita ako? Isa lang ang pakiramdam ko na dapat mong malaman. Or else, baka magsisi ka. Bilang profesional, idinagdag ni Leon, kung hindi ka komportable, maaari mong kunin ang iyong abogado na dumating. Matiim na tinitigan ni Leon si Erisa, tiwala na hindi niya ito gagawin. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Wala kaming dapat pag-usapan ni Dana. Hindi na niya hinintay na maranasan ni Dana ang parusang nararapat sa kanya. Hindi naman masakit makinig lang, di ba? Ano man ang gusto mong gawin pagkatapos nito ay iyong pinili. Hindi ako makikialam. Pinagmasdan ni Erisa si Leon. Kahit pinadala siya ni Dana, may point naman siya. Kung tutusin, wala namang mawawala sa kanya sa pakikinig lang. Sa malapit na bodyguard ni Benjamin, naisip niyang hindi banta sa kanya si Leon, lalo na't nasa publiko sila. Sige, sa loob tayo mag-usap. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Oo naman. Malugod siyang pinapasok ni Leon. Pareho silang pumasok sa pastry shop dahil mas maginhawang mag-usap sa loob kaysa sa kalye. Kailangan ko pang bumalik sa trabaho. Kung ano man ang gusto mong sabihin, bilasan mo. Binilisan siya ni Erisa habang nilalapag ang mga gamit niya. Matapos tumango bilang pagkilala, umorder si Leon ng 2 baso ng limonada. Noon lang siya napunta sa negosyo. Hindi sinabi sa akin ni Dana ang lahat. Ang gusto lang niyang gawin ko ay magpasa sa iyo ng mensahe. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Ano ito? Kung talagang may sasabihin, bakit hindi niya sinabi sa akin sa telepono? Sa halip, pinilit niyang makipagkita ng personal. Sabi niya, Arisa, naalala mo ba kung ilang anak ang ipinanganak mo? Kudlit panipi. Agad na nadurog ang puso ni Erisa nang pumasok sa kanya ang takot. Ano ang ibig sabihin ni Dana? Iyon lang ba? Binigyan ni Erisa si Leon ng hindi mapakali na tingin. Tumango si Leon. Ayan na, iyon ang gusto niyang sabihin ko sa iyo. Hindi ako sigurado kung ano talaga ang ibig sabihin nito, dahil hindi niya ibinigay sa akin ang mga detalye. Pero base sa impormasyon na meron ako, mayroon kang 5 anak. Hindi kaya higit sa 5 ka. Naikuyom ni Erisa ang kanyang mga kamao habang umiikot sa kanyang isipan ang mga katagang more than 5. Kabanata 334. Pagkalabas ng pastry shop, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Erisa ang mga sinabi ni Leon. Nang pilit niyang inaalala ang mga detalye ng kanyang panganganak, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad. Bago ako nawala ng malay, kinuha ba ni Dana ang 1 o 2 sanggol?
Hindi sigurado si Erisa sa nangyari noon. O sinasabi niya lang iyon dahil sa desperasyon. Pagbalik sa opisina, nanatili siyang tulala, nawawala sa pag-iisip tungkol sa bagay na iyon. Kung may isa o kahit dalawang bata pa, saan sila dinala ni Dana? Kinilig si Erisa sa kakaisip kung ano ang kaya ni Dana. Nang mapansin ang kanyang kawalang sigla, si Benjamin ay nabalisa. Erisa, tawag niya sa malalim na boses. Gayunpaman, hindi siya tumugon hanggang sa ginawa niya ito ng ilang ulit. Ha! Nang makita niya kung gaano siya ka-out of sorts, mas lalong lumalim ang kanyang pagsimangot. Halika rito, utos niya, nananatili ang mataimtim na titig sa kanya. Habang naglalakad ay nasa kamay pa rin ni Erisa ang mga pastry na binili niya. Anong nangyari sa iyo? Binigyan siya ni Benjamin ng matalim na tingin. Sagot ni Erisa, wala lang. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Kung ganoon, ano ang hitsura niyan? Kailangan mo bang ipakita ko ang mukha mo sa salamin? Pursing her lips. Pinipigilan ni Erisa na sabihin sa kanya ang tungkol dito, dahil hindi pa rin siya sigurado kung may bata pa ba doon. Ah, Mr. Graham, narito ang in-order mo. Nang makita niya ang pagkain na hawak niya ay inabot niya ito sa kanya. Kumain ka na, sagot niya. Sinaman siya ng tingin ni Erisa, ha? Hindi ka ba kakain nito? Ibinalik ni Benjamin ang kanyang tingin sa kanyang mga dokumento. Hindi ako nagugutom. Napaawang ang lobby ni Erisa sa sagot niya. Kung gayon bakit mo ako pinabili sa iyo noong una? Baliw ka ba? Kinuha niya ang pagkain, bumalik siya sa kanyang mesa at nagsimulang maghukay. Kasunod nito, sinulyapan siya ni Benjamin bago tumungo sa kanyang break room. Matapos isara ang pinto, humakbang siya patungo sa balkonahe at tinawag ang kanyang bodyguard, na nagkataon na ipaalam kay Benjamin ang bagay na iyon. Sino ang nakabangga ni Erisa ngayon? Nakipagkita si Miss York sa isang abogado ngayon lang, Mr. Graham. Kumunat ang noo ni Benjamin. Abogado ni Dana. Oo, iniulat ng bodyguard ang kanyang nakita. Nag-usap sila ng ilang minuto. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang tingin. Alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan nila? Hindi ko sila marinig dahil masyado akong malayo. Matapos tapusin ang tawag, sumunod na tinawagan ni Benjamin si Jonathan. Kailangan kong hanapin mo ang abogado ni Dana at tanungin siya kung ano ang sinabi niya kay Erisa. Nakipagkita si Erisa kay Leon. Nagulat si Jonathan. Oo, kanina lang, malungkot na sagot ni Benjamin. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na malamang na binyantaan ni Leon si Erisa. Or else, hindi siya mukhang kinilig. Tatawagan ko siya kaagad. Sa isang malamig na titig, tumingin si Benjamin sa malayo sa cityscape at naghintay ng update ni Jonathan. Matapos tapusin ang tawag kay Benjamin, tinawagan kaagad ni Jonathan si Leon. Gayunpaman, hindi kinuha ni Leon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ako maiiwasan. Nagmura si Jonathan habang patuloy sa pagtawag. Sa kabila ng matagal na pagsisikap, hindi siya nakalusot. Nang malapit na siyang sumuko sa galit, sa wakas ay sumagot si Leon, Mr. Patterson. Ngumisi si Jonathan nang makita niya ang malambing na tono sa boses ni Leon. Leon, may death wish ka ba? Mr. Patterson, bakit ka nag-aalab sa akin? Nasaktan ba kita sa anumang paraan? Masayang tanong ni Leon, bakit mo nakilala ang kliyente ko? Pupuntahan kita para dito sa korte. At saka, tinakat mo ba si Erisa? Prank ka na hiling ni Jonathan. Sagot ni Leon na may inosenteng tono. Mr. Patterson, ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Walang paraan na maglalakas loob akong banta sa kanya. I simply conveyed a message from my client to her, yun lang. Kabanata 335. Ngumuso si Jonathan, ano ang mensahe? Maari mo na akong pinagdaanan sa halip na makita mo ang kliyente ko sa likuran ko. Matapos babalaan si Leon, muli siyang nagtanong, so, anong sinabi mo sa kanya? Hinihintay pa ni Benjamin ang update ko. Isang maikling mensahe lang. Nagdududa ako na kailangan mong mabalisa tungkol dito. Tsaka hindi naman talaga related sa case. Bilang tugon sa pagtanggi ni Leon na sabihin sa kanya, pinatalas ni Jonathan ang kanyang tono. Leon, paalalahanan kita ulit, sigurado ka bang gusto mong kalabanan si Benjamin? Nang malaman na si Benjamin ang nagsasakdal, maraming abogado ang umiwas sa kaso dahil sa takot. Hindi alintana kung magkano ang handang bayaran ng pamilya Adams, walang gustong kumuha ng panganib. Nagkataon, desperado si Leon sa pera at ninanamnam ang pagkakataong makalaban si Jonathan sa korte. Kung hindi, hindi rin niya kukunin ang kaso. Ano sa mundo ang sinabi mo kay Erisa?
Hiniling ni Jonathan na malaman. Matapos magbulungan ng ilang kalokohan, sa wakas ay isiniwalat ni Leon ang kanyang sinabi. Nang wala ng oras para sumbatan si Leon, tinawagan ni Jonathan si Benjamin kaagad. Benjamin, ang eksaktong mga salita ni Leon kay Erisa sa ngalan ni Dana ay, Arisa, naaalala mo ba kung ilang anak ang ipinanganak mo? Kudlit panipi, napakunot ang noo ni Benjamin nang marinig iyon. Hindi ba nagkaanak si Erisa ng 5 anak? Bakit sinusubukang i-obfuscate ni Dana ang katotohanan? Benjamin, maaaring higit sa 5 sanggol ang nanganak ni Erisa. Gulat na tanong ni Jonathan kay Benjamin. Samantala, natigilan si Erisa nang tumangala siya at hindi nakita si Benjamin sa paligid. Matapos suriin ang kanyang paligid, tinitigan niya ng maigi ang kanyang break room. Ayaw niya ba talaga ng mga pastry? Kung hindi, tatapusin ko silang lahat. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Erisa na isipin ang mga sinabi ni Dana at kung ano ang balak nito. Dapat ko bang makipagkita sa kanya para linawin? Kumunat ang noo, nahirapan siyang manatiling kalmado. Ngunit kung pupunta ako at makita siya, hindi ba ako mahuhulog sa kanyang bitag? Maya-maya lang ay lumabas si Benjamin sa kanyang silid, at napansin niya ang ekspresyon ni Erisa na papalitan ng galit at pagkadismaya. Lumapit siya sa table niya at kinatok ito. Ano ang iniisip mo? Nang tumangala si Erisa ay nagka-eye contact sila sa isa't isa. Iniwas niya ang tingin sa pamamagitan ng reflex. Wala naman akong iniisip. Ayaw mo ba talaga ng mga pastry? Tinitigan siya ni Benjamin. Hindi. Pagkatapos ng ungol bilang pagkilala, inipon ni Erisa ang kanyang emosyon at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Gayunpaman, hindi siya makapag-focus dahil sa magulong emosyon na naglalagablab sa loob niya. Pagbalik ni Benjamin sa desk niya, biglang tumunog ang phone ni Erisa na ikinagulat nilang dalawa. Mataman siyang tinitigan ni Benjamin. Pagtingin niya sa phone niya, napangiti si Erisa nang makita niyang si Gavin pala ang nasa linya. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin bilang tugon. Sinagot ni Erisa ang tawag sa malumanay na boses, "Sweetheart, what is it?" Nabawi man ni Benjamin ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagtatrabaho, nagpanteng ang kanyang tenga habang sinusubukang makinig sa kanilang usapan. "Mommy, anong hapunan?" Nilinggan ni Erisa si Benjamin. "Hindi pa ako tapos sa trabaho at hindi ako sigurado kung kailangan kong manatili. Kaya bakit hindi ka muna kumain ni Lolo?" "Pero Mommy, gusto ni Lolo na sabay kayong kumain," ang sabi ni Gavin kay Darius. Nakaramdam ng awkward si Erisa dahil pinilit ni Benjamin na tapusin niya ang kanyang trabaho. Hininaan niya ang boses niya. "Kung gayon, bakit hindi ka makipag-usap kay Daddy at tingnan kung ano ang iniisip niya tungkol dito?" Nagtaas ng kilay si Benjamin. "Mommy, pinipigilan ka ba ni Daddy?" Na umalis, mamantong hininga si Gavin, "Ipapahatid na kita sa driver, Mommy. Dapat mo na lang siyang pansinin at lumabas. Worst comes to worst, pwede ka na lang umalis." Nagpakita ng malamig na aura ang bata, na sinundan ang kanyang ama. "Mommy, wala kang oras sa amin ngayon. Wala ka bang balak na mag-dinner sa amin?" Naantig, nakangiting sagot ni Erisa. "Sige, uuwi ako para maghapunan." Pumayag siya sa hiling ng anak dahil hindi niya kayang bigin ito. "Maghihintay kami," tuwang-tuwang deklara ni Gavin. Dahil doon, agad niyang ipinaalam kay Darius at sa iba pa niyang mga kapatid. Nang marinig ni Erisa ang hiyawan ng mga bata sa background, napangiti siya. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikipag-chat, in-end niya ang tawag at binilisan ang takbo ng kanyang trabaho. Kabanata 336. Nang oras na para sa hapunan, sumulyap si Erisa kay Benjamin at nakita niya ito sa telepono na nakatalikod sa kanya. Bahagyang naririnig niya itong nagsasalita sa banyagang wika. Nang samantalahin ang pagkakataon, inayos niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng opisina. Nang nagmamadali siyang pumasok sa elevator at lumingon, natigilan siya nang makitang pumasok si Benjamin. Binigyan siya nito ng tingin na para bang binabalaan siya. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa telepono na may mabagsik na ekspresyon. Pagkasara ng pinto ng elevator, awkward na napatingin si Erisa sa kanya bago pinindot ang button para sa unang palapag. Pagdating nila, may kausap pa si Benjamin. Matapos ang isa pang sulyap sa kanya, lumabas siya ng elevator. Nang mapansin niyang sinusundan siya nito, lumingon siya at sinabing, "Lalabas ako para maghapunan." Binigyan siya ng side eye, nagpatuloy siya sa pagsunod sa kanya. Kasunod nito, sinaman siya ng tingin ni Erisa nang makapasok siya sa kotseng ipinadala ng anak para sunduin siya.
Nakataas ang kilay, ginantihan ni Benjamin ang sarili niyang matalim na tingin. Nakaawang ang lobby, mahinang nagtanong si Erisa, sinasama mo ba ako sa hapunan? Matapos tapusin ang tawag, binigyan siya ni Benjamin ng masamang tingin. Iiwan mo ba ako para ipagtanggol ang sarili ko sa pamamagitan ng pagpuslit? Napaawang ang lobby ni Erisa sa paratang. Well, kaya lang nung nakita ko kung gaano ka kabisi, ayokong istorbohin ka. Kung gayon bakit hindi ako malugod na tinatanggap kapag sinundan kita pababa? Panguhuyam ni Benjamin habang papalapit sa kanya. Kumurap si Erisa bago palaipat-lipat ang kanyang mga mata sa paligid. Pagkatapos nito, sumagot siya ng may awkward na ngiti, malamang mali ang naramdaman mo, Mr. Graham. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Benjamin. Feisty talaga siya. Sa kabila ng pagsisikap na lumabas, siya ay naninindigan tungkol sa paghahanap ng mga dahilan. Saan ka pupunta para sa hapunan? Tinitigan siya nito. Nang hihina ang kanyang utak, tinukso niya, niyaya ako ng isang gwapong lalaki. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. WHO. Natuwa naman si Erisa sa sagot niya. I doubt na makikilala mo siya kahit sabihin ko sa'yo. Sa sandaling iyon, napuno ng tensyon ang hangin. Nakaramdam si Erisa ng goosebumps sa buong katawan niya nang mabalat siya ng pressure na ibinubuga nito. Dahil dito, hinimas niya ang magkabilang braso niya. Tiningnan siya ni Benjamin mula sa gilid ng kanyang mata. Nilalamig ka ba? Tiningnan siya ni Erisa ngunit hindi ito tumugon. Pagkatapos ay inutusan ni Benjamin ang driver, buksan mo ang heater. Yes, Mr. Graham. Ang pag-ungol ng driver bilang pagkilala at ginawa ang itinuro sa kanya. Mr. Graham, okay ba ang temperaturang ito? Tinanong ni Benjamin si Erisa, nilalamig ka pa rin ba? Ibinalik ni Erisa ang kanyang tingin. Okay na ako ngayon, ungol ni Benjamin bilang tugon. Gayunpaman, patuloy na tumingin si Erisa sa unahan at hindi pinansin ang nakakasuffocate na aura na inilalabas ni Benjamin. Nang muling tumawag si Gavin ay dali-dali niyang sinagot ang telepono. Mommy, nasa kotse ka na ba? Mahinang sagot ni Erisa. Ako. Kalalabas ko lang ng office. Napansin ka ba ni Daddy? Umalangaw-ngaw ang maingat na boses ni Gavin na malinaw na narinig ni Benjamin. Si Gavin ba ang gwapong binanggit niya ngayon? Ngumuso siya, Gavin, anong ginagawa mo? Bakit kailangan mong itago sa akin ang katotohanang naghahapunan ka? Nakaramdam ng galit si Benjamin sa pagiging walang utang na loob ng kanyang anak. Nang marinig ang boses ni Benjamin, natahimik si Gavin. Ilang sandali pa, idinagdag niya, Mommy, halika na dali. Hinihintay ka naming magsimula ng hapunan. Sige, sagot ni Erisa. Nasa sasakyan na ako. Parang hindi. Ako makakapaglakbay ng mas mabilis. Mommy, nag-order si Lolo ng maraming masasarap na pagkain para sa atin. Ma'am Ham, patuloy ni Erisa, Sweetheart, saan kayong lahat nagpunta ngayon? Pumunta kami sa playground. Napakasaya ni Zachary at ng iba pa. Nang marinig ang sagot ni Gavin, napangiti si Erisa. Ganon ba? Kumusta naman kayo noon? Nag-enjoy ka ba? Ang kanyang isip ay napuno ng mga larawan ng mga bata na nagsasaya. Ginawa ko. Masayang tumawa si Gavin na nagpainit sa puso ni Erisa. Sweetheart, dadalhin ko kayong lahat doon sa susunod. Iyan ay kahanga-hanga. Napuno ng pananabik si Gavin. Pagkatapos ay sinabi niya, magkikita pa tayo mamaya, Mommy. Kabanata 337. Okay, see you later, sweetheart. Pagkababa ni Erisa, naramdaman niyang nakatitig si Benjamin sa kanya. Lumingon siya at tumitig pabalik sa kanya, nagtatanong, bakit ka nakatingin sa akin? Bahagyang nakaramdam ng pagkadismaya si Benjamin nang makitang tuluyang nawala ang ngiti sa mukha ni Erisa kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaamo ng babae kapag nakikisalamuha sa mga bata ngunit kuripot naman sa pagmamahal kapag kaharap niya ito. Tinutweet ka ba ni Dad sa hapunan? Tanong ni Benjamin, nakakunot ang noo. Tumango si Erisa at sumagot, yun ang sabi ni Gavin. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang marinig iyon, nagtataka kung bakit hindi rin siya imbitado sa hapunan. Paanong nagawa sa akin iyon ng sarili kong ama? Anak niya ba talaga ako? Kasabay nito, inisip din niya ang sarili niyang anak, na hindi na niya nararamdaman ang kanyang anak dahil mas malapit ang bata kay Erisa kaysa sa kanya ngayon. Bahagyang namula ang mukha ni Benjamin sa isiping iyon. Sinulyapan ni Erisa ang kanyang gwapong mukha na kitang-kita ang tensyon at ipinaliwanag sa mahinang boses, siguro hindi ka tinanong ni Mr. Graham dahil akala niya ay abala ka.
Lumingon si Benjamin sa kanya at sumagot, hindi mo ako kailangang aliwin. Sa tingin mo ba magagalit ako sa isang pagkain lang? Napalunok si Erisa nang marinig iyon. Kung hindi ka galit, bakit mo ako sinusundan? Habang papunta sa restaurant, hindi nag-usap ang mag-asawa. Nang makarating sila sa venue ng hapunan, ang 5 bata ay nasa gitna ng paglalaro kasama sina Darius, Kingsley, at Sean sa private room. Napuno ng tawanan ang buong silid. Nang makita ng mga bata si Erisa, sabay-sabay silang tumakbo papunta sa kanya. Mommy, nandito ka na pala. Bulalas nila, tumalon sa mga bisig ng kanilang ina, niyakap siya. Medyo nadapa si Erisa nang subukan niyang kunin silang 5 sa kanyang yakap. Nang mapansin niyon, mabilis na inakbayan ni Benjamin ang kanyang baywang upang patatagin siya, pinipigilan siyang mahulog. Mommy, matagal na kaming naghintay na makarating ka. Ngumiti si Erisa at masuyong ginulo ang buhok ng mga bata. Di ba sabi mo alas 6 magsisimula ang hapunan? Tumango ang mga bata at sumagot, kahit alas 6 na, pwede pa rin kayong pumunta ng mas maaga. Nakangiting sagot ni Erisa, nag-alala ako na baka wala pa kayo dito kapag masyado akong maaga. Sige, tama na. Go wash your hands and get ready for dinner, magiliw na sabi ni Darius kay Erisa. Mr. Graham, sabay bati ni Erisa kay Darius. Tumango ang matandang lalaki bilang pagsang-ayon bago sumulyap kay Benjamin at sinabing, nagulat ako na ang aking abalang anak ay malayang makakasama sa amin sa hapunan ngayon. Tumingin si Benjamin sa kanyang ama, na tila hindi makapagsalita. Isang amused chuckle naman ang pinakawala ni Erisa habang pilit pinipigilan ni na Kingsley at Sean ang kanilang mga ngiti. Mommy, maghugas na tayo ng kamay at maghanda para sa hapunan. Gutom na ako, sabi ni Jasper sabay yakap sa tiyan niya. Tiningnan ni Erisa ang bastos niyang anak at nagtanong, hindi ba kayo kumain ng kung ano-ano noong nasa labas kayo ngayon? Awkward na napahadjajak si Jasper habang si Zachary naman ay tumalon at sinabing, Mommy, nagsisinungaling siya. Siya ang pinakamaraming kumain sa aming lahat ngayon lang. Oo, kinakain niya ang bawat pagkain na kanyang pinagtutuunan ng pansin. Binili tayo ni Lolo ng 1 toneladang pagkain ngayon lang. Sinunod ni Oliver ang pakay ng kapatid at nakipagtitigan din kay Jasper. Kung hindi dahil nagbabayad ang lolo nila, hindi makakain si Jasper ng ganoon kalaking pagkain. Interesado lang siya sa bawat pagkain na nakikita niya, at sayang ang pera. Si Jessie ay kumikinang mula sa tainga habang siya ay sumisigaw, Mommy, inagaw din ni Jasper ang aking pagkain para kainin din. Kinurot ni Erisa ang pisngi ni Jasper at sinabing, paano mo nabubuli ang kapatid mo? Pilyong nilabas ni Jasper ang kanyang dila at sumagot, Mommy, sobrang paghanga sa amin ni Lolo. Binibili niya tayo ng lahat ng gusto natin. Hindi alam ni Erisa kung matatawa o maiiyak sa kalokohan ng anak. So, kung hindi ka binilhan ni Lolo, ibig sabihin hindi ka na niya mahal. Pinagdikit ni Jasper ang kanyang mga labi at sumagot, syempre hindi. Mommy, bakit nandito din siya? Napatingin si Gavin kay Benjamin at nagtanong. Niyakap ni Erisa ang bata bago sumagot, nakita niya ako noong sinusubukan kong lumabas kanina at sinundan niya ako sa elevator. Ilang beses na kumurap si Zachary at sinabing, I bet palagi niyang tinitiktikan si Mommy. Nawala nang masabi si Erisa matapos marinig ang mga komento ng mga bata. Sumunod si Benjamin sa likod ng kunin ni Erisa ang mga bata para maghugas ng kamay. Nang naghuhugas ng kamay si Benjamin sa tabi ni Erisa, palihim na sinulyapan ni Zachary at ng kanyang mga kapatid ang kanilang ama. Nang maramdaman ang kanilang titig, tumingin si Benjamin sa kanila at nagtanong, masaya bang kasama ang lolo mo ngayon? Tumango ang mga bata at sumagot, oo, sobrang saya namin. Tumango si Benjamin at hinintay silang matapos maghugas ng kamay bago sila ibalik sa private room. Pagbalik nila, magiliw na sinabi ni Darius kay Erisa, Isa, halika at maupo ka. Okay. Nakangiting tumango si Erisa. Kabanata 338. Inayos muna ni Erisa ang mga bata bago umupo sa dining table. Umupo si Benjamin sa tabi niya. Napatingin si Darius sa mag-asawa at ngumiti. Napatingin din sila Kingsley at Sean sa kanilang dalawa at nagpalitan ng alam ng ngiti. Nagugutom kami dahil kailangan namin kayong hintayin. Wala ka na bang ibang gagawin? Walang ekspresyong sinulyapan ni Benjamin ang dalawang lalaki. Ngumiti lang sina Kingsley at Sean bilang tugon. Miss Graham, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Sumulyap si Sean kay Erisa at nagtanong. Mas maganda. Tumango si Erisa. Bakit? Anong nangyari sa'yo, Isa?
Napansin ni Darius na may mali at nag-aalalang nagtanong kay Erisa. Medyo nahihiya, sumagot si Erisa, napaso ang dila ko noong umiinom ako ng kape kaninang umaga, pero okay na ako ngayon. You should take care of yourself more, paalala ni Darius bago hiningi ang mga pagkaing ihain. Mommy, tingnan ko ang iyong dila, sabi ni Gavin sabay lingon sa ina. Tumawa si Erisa at tinapik ang ulo ng anak bago sumagot, I'm fine now. Nakaramdam siya ng awkward na pumayag sa hiling ng anak sa napakaraming tao sa paligid. Habang si Gavin ay patuloy na nakatutok kay Erisa, tumingin din sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Mommy, okay ka lang ba talaga ngayon? Tanong nila. Tumango si Erisa at sinabing, oo ako nga. Anyway, kain na tayo. Habang ang 5 bata ay naghahalili sa paglalagay ng pagkain sa plato ng kanilang ina, bigla nilang naalala si Darius at nagsimulang maglagay din ng pagkain sa plato ng kanilang lolo. Si Darius ay nagliliwanag mula sa tainga habang pinapanood ang kanyang mga apo na pinaglilingkuran siya. Salamat, sweethearts. Bahala ka. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Jesse, lumapit ka kay lolo. Sabi ni Darius sa batang babae, na siyang apple of his eye. Sumulyap si Jesse kay Erisa at pinuntahan lamang si Darius matapos makatanggap ng pampatibay loob na tango mula sa kanyang ina. Eto, Jesse, maupo ka sa tabi ni lolo. Binuhat ni Darius ang dalaga sa kanyang kandangan at nagsimulang maglagay ng pagkain sa kanyang plato. Mr. Graham, bakit hindi mo siya hayaang umupo mag-isa? Sabi ni Erisa kay Darius, nag-aalalang inis-spoil niya si Jesse. Ayaw niyang masanay ang kanyang anak sa pagpapakain sa kanya ng ibang tao. Sumulyap si Benjamin sa kanya at sinabi sa kanyang ama, Tay, hayaan mo si Jesse na maupo sa kanyang sarili. Napatingin si Darius sa mag-asawa at tumawa. Gusto ko lang na gumugol ng mas maraming oras kay Jesse dahil minsan lang ako makakasama ng mga bata sa isang Blue Moon. Nasanay na sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper sa katotohanan na ang kanilang kapatid ay nakakakuha ng espesyal na pagtrato mula sa kanilang lolo dahil paborito niya ito. Gayunpaman, hindi lamang sila hindi nagseselos, natutuwa sila na iyon ang nangyari. Lolo, kaya kong kainin ang sarili ko. Hayaan mo akong umupo mag-isa. Nang makita na ang kanyang mga kapatid na lalaki ay nakaupo ng nakapag-iisa, gusto rin ni Jesse na gawin iyon. Medyo nainis si Darius kay Benjamin at sinabing, kasalanan mo kung bakit ayaw ni Jesse na buhatin ko siya ngayon. Napakunot ang noo ni Benjamin nang marinig iyon. Pagkatapos ay inutusan ni Darius si Kingsley na magdagdag ng upuan sa tabi niya para kay Jesse. Matapos mailagay ang dalaga sa upuan ay sinimulan na naman ni Darius na maglagay ng pagkain sa kanyang plato. Nandito ka na, Jesse. Dapat kumain ka pa. Sabihin mo kay lolo kung ano ang gusto mong kainin, sabi ni Darius sa dalaga sa malumanay na tono bago hinarap ang iba sa mas malakas na boses, everyone, dig in. Tumigil ka sa pagtingin sa amin. Nagtawanan ang lahat bago pinulot ang kanilang mga gamit at nagsimulang kumain. Napansin ni Benjamin na kakaiba na si Darius ay binibigyang pansin lamang si Jesse habang ang mga lalaki ay kumakain ng mag-isa. Gayunpaman, hindi nagulat sina Sean at Kingsley. Ngumiti si Erisa at nagpatuloy sa pagkain. Nang makitang ang batang babae ay pinabura ni Darius, kumuha siya ng pagkain para sa mga lalaki. Salamat, Mommy, sabay na sabi ng 4 na lalaki. Ngumiti si Erisa at sumagot, kumain pa kayo, mga bata. Tumango ang 4 na maliliit na lalaki. Napasulyap si Benjamin kay Erisa, at nagningning ang mga mata nito nang mapansin niyang nasasarapan ito sa pagkain. Mommy, magbabalat ako ng hipon para sa iyo. Alok ni Gavin at nagsimulang magbalat ng malaking hipon para sa kanyang ina. Natuwa si Erisa at sinabing, salamat, sweetheart. Bahala ka, Mommy, sagot ni Gavin na may malawak na ngiti sa mukha. Pagkatapos magbalat ng hipon para kay Erisa, binalatan ng bata ang isa pang hipon para kay Jesse bago binalatan ng isa para sa kanyang sarili. Si Zachary, Oliver, at Jasper ay sumunod sa pangunguna ng kanilang panganay na kapatid at nagsimulang magbalat ng hipon para din sa kanilang ina. Napasulyap si Benjamin sa plato ni Erisa na nakatambak ng pagmamahal mula sa kanilang mga anak. Kabanata 339. Napansin ni Sean at Kingsley, na nakaupo sa tapat ng mesa ni Benjamin, ang inggit na tingin sa mata ng lalaki at ngumiti sila. Benjamin, mukhang naiinggit ka kay Mrs. Graham, panunokso ni Kingsley. Tinapunan ng matalim na tingin ni Benjamin ang kaibigan matapos marinig iyon. Tumingin si Sean sa 2 pang lalaki na may katuwaan at sinimulang asarin ang mga bata.
Zachary, bakit hindi kayo nagbabalat ng hipon para sa daddy ninyo? Lalaki siya. Hindi niya kailangan na gawin natin iyon para sa kanya, sabay-sabay na sagot ng apat na maliliit na lalaki. Haha, nagtawanan ng lahat ng marinig iyon. Walang mali sa sinabi ng mga lalaki. Tama para sa mga lalaki na maging malasakit sa mga babae. Sinulyapan ni Kingsley si Benjamin at sinabing, Benjamin, tingnan mo, napaka-gentleman ng mga anak mo. Bakit hindi ka matuto sa kanila at magbalat din ng hipon para kay Mrs. Graham? Pinandilatan ni Benjamin ang kanyang kaibigan at sumagot, dahil malaya ka na, bakit hindi ka magbalat ng hipon para sa aming lahat? Kumaibat ang sulok ng lobby ni Kingsley. Humalaklak si Erisa at ipinagpatuloy ang pagkain ng mga hipon na masayang inihanda ng kanyang mga anak para sa kanya. Nang mapansin ni Benjamin na tila sarap na sarap sa kanyang hipon, binalatan niya ang isang hipon at inilagay din ito sa kanyang plato. Biglang napansin ni Erisa ang sobrang sugpo sa kanyang plato, nilingan ni Erisa ang lalaki. Hindi niya napigil ang mapalunok matapos makita kung gaano ito kaelegante kahit kumakain. Huwag ituloy ang pagkain ng hipon. Kumain ka na rin ng iba pang mga ulam, sabi ni Benjamin, ibinaling ang ulo sa direksyon niya. Tumingin ulit si Erisa sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. Kahit na si Darius ang nag-aalaga kay Jessie, pinagtuunan din niya ng pansin ang interaksyon ni na Benjamin at Erisa ng sabay. Napabuntong hininga siya at tinanong si Erisa, Isa, gusto mo ba ang mga pagkaing ito? Oo, gusto ko, sagot ni Erisa sabay tango. Ang sarap pakinggan, maaari kaming mag-order ng higit pa sa mga gusto mo. Ngumiti si Darius, okay, Mr. Graham, hayaan mong kumain si Jessie mag-isa. Dapat kumain ka rin, sagot ni Erisa, sure, sure. Tawa ng tawa si Darius. Labis na tumaas ang kanyang gana matapos makita kung gaano kasaya ang kanyang mga apo sa kanilang hapunan. Sa kasiyahan sa maayos na kapaligiran, sinimulan din ni Sean at Kingsley na punuin ang kanilang mga tiyan. Naglagay si Benjamin ng isang piraso ng manok sa plato ni Erisa at nagtanong, gusto mo ba ng manok? Sumulyap siya sa kanya at sumagot, ay do. Medyo masarap ang pagkain dito. You should try a bit of everything. Mungkahi ni Benjamin bago bumalik sa sarili niyang pagkain. Palihim na napasulyap ang mga bata sa kanilang ama at napansin ito ni Erisa, na tinaasan sila ng kilay. Nang mapagtonto nilang natuklasan na sila, ngumiti sila sa kanilang ina ng mapait. Mag-concentrate ka sa dinner mo, sabi niya sa mga anak niya. Agad, ang 5 maliliit na bata ay bumalik sa kanilang mga plato at tumigil sa pagtingin sa paligid. Benjamin, sobrang abala ba sa opisina? Maya-maya, seryosong tanong ni Darius kay Benjamin. Ayos lang, sumulyap si Benjamin sa kanyang ama at sumagot. Kung hindi ganoon ka busy, subukang huwag mag-overtime kapag weekend. Ang mga bata ay bata pa. Dapat mong subukang gumugol ng mas maraming oras sa kanila. Kung talagang abala ka, maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho ngunit hayaan si Isa na manatili sa mga bata. Walang saysay para sa inyong dalawa na gugulin ang katapusan ng linggo sa pagtatrabaho. Hindi naman parang kapos sa pera ang pamilya namin, at kailangan mo pang magtrabaho ng husto para mabuhay. Subukang gumugol ng mas maraming oras sa mga bata. Bagamat binigyang pansin ni Darius si Benjamin, siya ay lubos na nagmamalasakit. Kay Erisa, patuloy niya, kailangan ng mga bata ang kanilang ina. Kung pipilitin mong isama si Isa sa trabaho, ang maliliit na bata ay magagalit at hindi masyadong mag-e-enjoy. Napatingin si Benjamin sa kanyang mga anak. Hindi niya masabi na masama ang loob nila. Nakuha ko na. Tumingin siya kay Erisa bago sinulyapan si Gavin. Binalik ni Gavin ang tingin sa ama. Nang makita iyon ni Benjamin, tahimik siyang ngumisi. Iniisip kong nagreklamo ba ang bata kay Darius. Bakit ka nakatitig sa akin? Mabangis na tanong ni Gavin sabay baril kay Benjamin. Tumingin din si Darius kay Benjamin sa nakakatakot na paraan. Bakit mo tinatitigan ang apo ko? Hindi nakaimik si Benjamin. Hindi napigilan ni Erisa na mapabuntong hininga, naaliw sa eksena. Sinubukan ni na Kingsley at Sean ang kanilang makakaya na pigilan din ang kanilang pagtawa, matapos makita ang kawalan ng kakayahan ni Benjamin na tumugon. Samantala, humagalpak ng tawa sina Zachary, Oliver, at Jasper. Nang marinig iyon ni Benjamin, binigyan niya ng tagiliran ang 3 lalaki. Kabanata 340. Nang maramdamang nakatingin sa kanila ang kanilang ama, agad na kumuha ng pagkain ang mga bata at inilagay sa plato ni Erisa. Mami, kumain ka pa. Tiyak na pagod ka pagkatapos magtrabaho ng husto ngayon. Tumawa ng malakas si Kingsley nang marinig iyon.
Boys, bakit mami mo lang ang kinukuha ninyo? Paano kung ibigay din kay Uncle Sean? Natutuwang sabi ni Sean. Kumurap-kurap ang tatlong lalaki bago tumingin kay Sean at sinabing, Tito Sean, ipapasa namin sa iyo ang pagkain. Maaari kang kumuha ng ilan para sa iyong sarili. Napakalayo mo sa amin. Tumawa sina Sean at Kingsley at sinabing, tingnan mo kung gaano katalino ang mga batang ito. Tinitigan ni Darius ang mga lalaki ng buong pagmamahal bago lumingon kay Benjamin. Habang seryoso ang mukha, sinabi niya, narinig mo ba ang sinabi ko sa iyo ngayon? Oo, malinaw na sagot ni Benjamin. Hindi sapat ang pandinig lang. Kailangan mong isapuso ito at kumilos din. Pagdidiin ni Darius, sige, pumayag na lang si Benjamin nang walang sinabing anupaman para pigilan si Darius na magalit pa. Pagkatapos ng hapunan, ang lahat ay nagtungo sa hardin sa restaurant para mamasyal. Ang hardin ay kaakit-akit at well-maintained. Habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang paglalakad sa gabi, sinenyasan ni Darius si Benjamin na tumabi para makipag-chat. Tatay, naglakad si Benjamin papunta kay Darius. Nang mapansin na may pag-uusapan ang mag-ama, nais ni Erisa na dalhin ang mga bata sa ibang lugar ngunit pinigilan siya ni Darius. Isa, pumunta ka rin dito. Siyempre, Mr. Graham. No choice si Erisa kundi sumunod. Nakangiting tumingin sa kanya si Darius at nanunukso, ang awkward talaga sa pakiramdam na tinatawag mo ako bilang Mr. Graham. Kailan mo bababaguhin ang tawag mo sa akin? Ha, natarante si Erisa, mas gusto kong marinig na tinatawag mo akong tatay. Diretso sa punto si Darius. Bahagyang nagulat si Erisa at mabilis na nagpaliwanag, Mr. Graham, nagkamali yata kayo. Hindi ako nanliligaw sa anak mo. Kumunat ang noo ni Darius at tinitigan si Benjamin. Sinulyapan ni Benjamin ang ama bago tumingin kay Erisa, na mabilis namang nilinaw ang kanilang relasyon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang disgusto. Sabi niya, pare, medyo nahihiya lang siya. Tumingin si Darius sa anak at ngumiti. Oo, masasabi ko, napatulala si Erisa, since when we start dating. Ako, sa sandaling iyon, hinawakan ni Benjamin ang kanyang kamay at pinagsalikop ang mga daliri nito sa kanya. Naramdaman ni Erisa ang daloy ng kuryente sa kanyang mga daliri, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dad, ano ba ang gusto mong sabihin? Stop beating around the bush, sabi ni Benjamin, na pinutol si Erisa. Tumingin si Darius sa mag-asawa at sinabing, nako, iniisip ko na dahil nagkabalikan na ang mga bata sa isa't isa, dapat nilang palitan ang kanilang apelyido pabalik sa Graham. Kudlit panipi, napasulyap si Darius kay Erisa pagkatapos sabihin iyon. Sa katunayan, nakita ni Erisa ang pagdating na iyon. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano tutugan ngayong personal na iniharap ni Darius ang bagay na iyon. Got it? Alam ko na ang gagawin, sagot ni Benjamin. Isa, ano sa tingin mo tungkol dito? Diniretso ni Darius ang tanong kay Erisa. Tumingin siya kay Darius bago tumingin kay Benjamin. Maaari ba nating pag-usapan muli ang tungkol dito sa ibang pagkakataon? Alam ni Erisa na para sa isang kilalang pamilya tulad ng mga Graham, ang pagpapalit ng apelyido ng mga bata ay hindi ganoon kadali. Tiyak na may mga komplikadong pamamaraan na dapat sundin upang gawing formal ang pagbabago. Dahil dito, nag-aatubili siyang sumang-ayon doon. Hindi siya handa para sa kanyang mga anak na bumalik sa pamilya Graham. Dahil si Darius ay napakasensitibo at mapagmasid na lalaki, isang tingin lang ang kailangan niya sa babae at mahulaan niya kung ano ang iniisip nito. Pinapalitan lang ng mga bata ang kanilang apelyido. Nasaan man sila sa hinaharap, palagi silang magiging mga inapo ng pamilya Graham. Hindi ibig sabihin na kailangan kanilang iwan. Naningkit ang mga mata ni Erisa nang marinig iyon. Mr. Graham, ibig mo bang ipagpatuloy ang pananatili nila sa akin? Hindi na tayo maghihiwalay. Pagdating sa mga usapin tungkol sa mga bata, tiniyak niyang nilinaw niya ng maayos ang mga ito. Dahil nanay kanila, natural lang nakasama kanila. Walang makakapagpabago sa katotohanan iyon. Kahit na ikaw at si Benjamin ay hindi magkasama, maaari pa rin nilang piliin na manatili sa iyo, at ikaw pa rin ang kanilang kustodiya. Alam kong hindi naging madali ang pagpapalaki sa kanila ng mag-isa. Kaya, hindi namin sila aagawin sa iyo. Ang hiling ko lang ay palitan nila ang kanilang apelyido pabalik sa Graham. Kudlit panipi. Dahil nilinaw na ni Darius ang kanyang paninindigan, naisip ni Erisa na hindi niya dapat ipagpatuloy ang pagtanggi sa kanyang kahilingan. Sinadya mo ba, Mr. Graham? Pagkatapos ay sinulyapan niya si Benjamin, na nakatitig lang sa kanya at nanahimik.
Hanggat nabubuhay pa ako, tutuperin ko ang aking pangako, mariing sabi ni Darius, na tuluyang hindi pinansin si Benjamin.